Kaya hindi maiwasan na pumapasok sa utak natin na mismo si Bongbong Marcos ang nagpabiesto sa kay Martin Romualdez, kasi alam siguro ni Bongbong Marcos mga par na si Martin Romualdez ay humihingi ng share sa pamilyang Diskaya. So magandang araw po sa ating lahat, at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video at sa aking mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe. Paki-subscribe naman mga par, para palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par, parang nag-away-away na sila, si Marcos Jr. at saka si Martin Romualdez. Yung dalawa mga par ay magpinsan po ito, kasi mga par, hindi po ito malalaman na si Martin Romualdez ay may share pala sa flood control project sa mga Diskaya kung hindi galing kay Bongbong Marcos, na pinalabas ni Bongbong Marcos ang mga contractors. May mga flood control project na guni-guni at may ghost flood control project pa si Martin Romualdez na humihingi pala ng share sa mga Diskaya. Kaya hindi maiwasan na pumapasok sa utak natin na mismo si Bongbong Marcos ang nagpabiesto sa kay Martin Romualdez, kasi alam siguro ni Bongbong Marcos mga par na si Martin Romualdez ay humihingi ng share sa pamilyang Diskaya. So marami pang mga congressman, marami pang mga member sa House of Representatives na humihingi ng porsyento doon sa kikitain sa pamilyang Diskaya, kasi pag hindi bumigay ng 25% yung mga Diskaya mga par, ay ihihinto nila yung mga project. Kaya napilitan ang pamilyang Diskaya na magbigay na lang. Siguro ngayon si Martin Romualdez ay hindi makatulog, kasi stress na siguro ngayon si Martin Romualdez mga par, dahil nalaman ng taong bayan na may share pala siya sa flood control project. At sana yung mga politiko, yung mga congressmen na sangkot sa karumal-dumal na flood control project, sana mga par, kakasuhan po ito at ipakulong, dahil ninakaw po nila yung mga pera natin, yung pira ng taong bayan, yung pira ng nagbabayad ng taxpayer. Mas maganda siguro mga par na bigyan ng sampol para hindi na mauulit, para hindi na susundin sa iba na ipakulong yung mga congressmen na humihingi ng share sa mga contractors. At sana si Saldico umuwi na siya dito sa Pilipinas, kasi alam naman natin mga par na yung sinasabi nila na may sakit si Saldico, ano lang yan, palabas lang yun, pautot lang, para kunwari may sakit, pero ang totoo ay umiiwas sa mga katanungan sa Senado. Kaya ngayon binibisto na sa pamilyang Diskaya na humihingi pa sila ng 25%. Sana mga para bigyan ng leksyon, bigyan ng sampol na ipakulong itong mga congressmen na to. So maraming salamat po sa panonood po ninyo, at paki-subscribe naman para palagi po kayong updated sa mga video reaction natin.